isang scooter naman po ang ipipicture natin ngayong araw. Kamustahin po natin ang Kymco Super Z 150cc. Alam nyo itong Super Z 150cc, yung mga naunang version po niya ay matagal nang i-release sa market. Yun po yung mga Super 8 series. So yun po yung mga carb type. So ngayon alamin natin yung mga bagong upgrade dito sa Kymco Super Z 150cc. Kaya pumasok tayo dito sa loob ng Archway San Pablo City, dito po sa XGen Plaza, para makita po natin yung kanyang bagong itsura ngayong 2024. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going. Okay, ito na po sa harap natin si Kymco Super Z 150cc. Unang impression ko po, wala akong makita na kamukha niya. So, original design po ito ng Kymco. Pero para sa akin mga ka-riders, hindi na po issue kung maging kamukha man kung anumang unit ang isang scooter. Ang maganda po sa scooter, syempre yung affordable. Kung may katulad naman po siya, ay okay lang naman po, basta ang tutularan po ay yung magaganda lang. Ano po, wag gagayahin yung mga pangit na issue ng isang scooter. So dito po sa Kymco Super Z 150cc, napakalaki po ng improvement ang ginawa. Compare po natin dun sa naunang Super 8 series. Although nakabulb pa rin po ang kanyang split headlight. Ayan, dalawa po siyang halogen bulb. Pero naka-LED po ang kanyang mga turning signals. At mas maganda po yung position ng kanyang turning signals. Mataas po, kitang-kita ng makakasalubong natin. And then meron din naman siyang DRL. Mas maganda pong improvement ang ginawa. Nandito sa ilalim po ng headlight yung kanyang DRL. And then nakadagdag angas po, naka-chrome itong kanyang pinakagitna. And then mas naging attractive po ang kanyang side profile dahil po dito sa kulay white na inilagay. Kadugsong po ng DRL. Na mas bumagay naman po dahil sa magandang color combination ng red, white at saka black. And then hanga din po ako sa design ng kanyang emblem or logo. Mabilis po siyang mapapansin kasi naka-chrome po yung kanyang decals. Okay, meron pong letter SZ dito, stands for Super Z ng Kymco. Readable po yung kanyang emblem or decals dahil wala pong masyadong ginamit na fancy na decals. Plain words lang po, ayan, bold letters ng kanyang model name at brand name. And then, ang ganda po ng position ng kanyang emblem dito sa gitna. Very elegant po ang dating. Ayan, naka-chrome din naman po siya and then black color combination. Very minimal lang po ang kanyang mga decals and emblem. Dito po sa side profile, makapansin natin sa tabi po ng footboard yung kanyang brand name na Kymco.
And then meron pong naka-emboss na sticker dito po sa side profile. Ayan, chrome din po ang kulay, Super Z. And then dito po sa baba, sa decals niya, meron din siyang letter Z. Ayan, silver po yan na kapag natabaan po yan ng liwanag, magre-reflect po sigurado yan. And then all LED na rin po pala dito sa kanyang taillight, stoplight, saka turn signals. Kaya ang ganda po ng improvement na ginawa dito sa Super Z 150cc. And then may sukat po na 90 by 90 by 14 dito po sa kanyang rear tire. Tubeless na po ang Kenda tire na to. And then ang maganda po sa kanyang mag wheels, ayan, alloy na po siya, matte black ang kulay. And then meron po siya ritong sticker sa palibot po ng mugs. And then naka-dual shock absorber na po sa kanyang rear suspension na meron pong coil spring. And then naka-drum brake naman po sa kanyang preno dito sa hulihan. And then inverted po. Kaya mabilis po tayo makakapag-adjust in case na maluwag o mahigpit ang ating preno. Okay, dito po sa kanyang CVT, sa crankcase, wala na po siyang kickstart. And then napansin ko, pulido po ang pagkakagawa ng kanyang footrest dito sa back rider natin. Yun nga lang po, wala siyang rubber, pero alloy po ang material ng kanyang footrest. And then ang gaganda po ng kanyang mga bolt, oh. Mabilis siya kalasin kung in case na magka-problema tayo sa kanyang arm dito. And then wala pong kill switch yung kanyang side stand. Nakalagay lang po dito reminders na dapat itaas ang side stand bago mag-start. Pero negative po siya sa kill switch sensor at wala po siyang button dito. And then nabili po ako sa kanyang center stand niya, matataba po ang bakal. Oh. Although hindi siya masyadong malapad o bukaka, very stable po yan dahil sa taba po ng bakal na ginamit. And then dito naman po sa front tire may sukat na 80 by 90 by 14. And then naka single disc po na may dual piston caliper. Ganda po ng kanyang disc, oh, para siyang bulaklak ang shape. And then naka telescopic fork po na front suspension. Okay, dalawang kulay lang po ang available sa Super Z 150cc, isang red at saka isa pong blue. Nare-recall ko yung mga naunang labas ng Super 8. Ganito po ang itsura ng kanyang muffler. Medyo mabalgi na medyo malaki po ang kanyang tube. And then ito sa kanyang heat guard, maganda po, malaki siya. Then plastic po yung kanyang material, okay lang dahil well protected po ang ating muffler. Hanggang sa elbow, ayan. In-extend po siya para nga naman po hindi tayo mapadikit. Then maganda po rito, nilagyan pa rin nila rito ng chrome na cover. Mas nagpa-pogi po sa kanyang itsura. And then ito ang haba po ng kanyang tire hugger dito sa loob. Kaya no worries na tayo sa talsik ng putik. At ito pa ho ang isa sa maganda, yung material po ng kanyang tapalodo. Malambot po siya, so hindi ho ito basta-basta mapabali o mahahati dahil malambot po siya. Susunod po siya sa impact kung ano man po ang mapasagi sa kanya. Malapad din naman po siya kaya no problem talaga sa talsik ng putik. Of course, 4-stroke, single cylinder, 2 valves, single overhead cam, and then naka-air cooled pa rin po ang kanyang cooling system, pero fuel injected naman po sa kanyang fuel supply system. And then of course 150cc, and then meron pong 900 ml na engine oil capacity. So ayan, paganda pag mag-change oil tayo mabilis dahil mahaba po yung hawakan ng kanyang cap, mabilis natin mapipihit. Kaya kailangan lang ng imbudo. And then meron po siyang 120 ml na gear oil capacity. Maximum power of 10.7 horsepower at 7,500 RPM. Maximum torque naman po na 10.8 Nm at 7,500 RPM. Okay, tumitimbang po siya ng 114 kg sa kanyang dry weight. Wala lang po tayong detalye tungkol sa kanyang ground clearance at seat height. So mamaya tatansyahin na lang natin kung mataas ba o mababa. Pagsakay natin, tayo po ay 5'8". Pero bago tayo sumakay, check natin yung kanyang upuan. Napansin ko mahaba po. So parang kasya po ang tatlo rito. Pero seating capacity po niya, dalawa lang ha. Wag po tayo masanay magsakay ng isa pa. Tama na po yung dalawa at baka magkaroon po tayo ng violation. Alam ko may violation po talaga pag overloading sa motorsiklo. Grabe, ang ganda po ng material ng kanyang seat cover. Oh. Iisipin mo aftermarket siya pero stock po ito. Ayan yung stitches niya na kulay pula. Nagdagdag angas pa po sa kanya. Tumerno po sa kulay ng kanyang body. Kaya lalo siyang gumawa po. And then ito, para siyang naka carbon fiber, kaya hindi ko ito madulas. Then hindi halata yung kanyang tabas, oh. Pero meron naman po siyang shape dito sa gitna. Kaya tanggalin muna natin yung plastic.
Ayan, di ba ang pulido ng pagkakadali sa kanya. Hanggang dito sa harapan yung tahi, balancing siya. Kaya napako-komportable po sigurado nito. Mamaya sasakyan natin. And then yung tabas po niya hanggang sa hita, ayan, naka-shape siya. Although hindi po siya ganun kalambot, pero okay lang po yan. At babounce po yan kapag tayo po ay nakaupo na. And then check natin yung kanyang underseat storage. Napansin ko mukhang malapad din po. Ayan, kasya po dito yung kanyang side mirror. Oh. Hindi na natin kailangan itagilid. Isang straight, kasya siya. So, angat natin ha. And then ito po yung kanyang battery. Ayan po, may sukat po na YTX7A-BS. Ayan. Baba muna natin. And then yung kanyang manual, syempre. And then basic tools. Okay, siguro kunin ko yung helmet natin kung kakasya. Full face po yung ating helmet. Okay, medium size po na full face na SEC. Check natin ha. Okay, pasok naman po siya. Yun nga lang, hindi tayo sure kung maisasara natin, ano? Dahil medyo mababaw po, hindi siya nakahulma para sa helmet. So ayan, kita nyo naman po, hindi siya sasara. So, pwede ho rito, half face pa rin po. Pero ang gusto ko sa kanya, malapad. Marami pa rin tayong mailalagay, lalo na yung mga half face helmet. And then dito po nakalagay yung kanyang battery. Kaya lang nasan ang kanyang fuel tank. Sadali. Parang unique din to eh. Ayun, sa harap. Meron po siyang 4.6 liters na fuel tank capacity. And then ito, na-confuse po tayo sa kanyang fuel consumption. Kasi sa manufacturer's claim po, nasa 27 kilometers per 1 liter. Malakas po yan para sa isang fuel injected na scooter. Pero may mga napanood po tayong review, mga nag-comments, na paabot daw po ng 35 kilometers per 1 liter. And then sa kanya naman pong top speed, ayon sa manufacturer's claim, nasa 100 kilometers per hour. Pero dahil 150cc po to, hindi po ko tiwala na 100 lang ang kaya niyang abutin. Kaya niya po siguro hanggang 110 kilometers per hour. Okay, kung hindi naman po kakasya ang ating full face helmet, maganda po, meron na siyang kasama na bracket na pwede na natin pagkapitan ng top box. Ayan, hindi na tayo bibili ng extra bracket. Ayan na po, nakaabang na siya, ready na. Kaya sa top box po, lalong gugwapo itong si Kymco Super Z 150. Okay, ayan, original po na Kymco bracket. Okay, sige, bago tayo sumakay, tanggalin muna natin sa pagkaka-center stand para matansya natin kung talaga bang mababa siya o mataas. Okay, yan, hindi naman siya prone mabara dahil maganda po ang kanyang pagkakatagilid. Kahit mahaba po ang kanyang side stand, ayan, maganda po ang kanyang pagkakatindig. Okay, tayo po ay 5'8". Ayan, eksakto po. Lapat po ang ating dalawang paa. Hindi siya ganun kataas. Pero, komportable po. At maganda po yung leg group niya dito sa gitna. Ayan, malaki po ang space, oh. Ayan, kahit wala siyang matting, okay lang dahil kakapit naman po yung sapatos natin dito sa kanyang rubberized na footboard. Okay, ayan, ang hita natin, kita nyo. Kahit meron siyang dalawang pocket. Ang lawak po ng kanyang pocket, oh. Although makipot po siya pero malalim naman. Mas malaki po ang pocket dito sa right side kaysa sa left. And then ito, meron pa rin siyang utility hook. And then sa ilalim po ng silya, wala siyang hook dito sa ilalim. Okay, ayan po yung kanyang ignition. Meron namang shutter key lock. Ayan. Although all analog po ang kanyang panel, mapapansin natin para na rin siyang digital kasi naka-chrome na rin po yung kanyang parang garnish dito sa panabi. Ayan. And then nasa gitna po yung kanyang odometer, speedometer, and then yung logo po ng Kymco sa gitna. And then fuel indicator sa pinakailalim, check engine sign, high beam, low beam, and then turning signal sign. Okay, sa mga buttons naman po, nandito sa left side yung kanyang high beam, low beam, and then meron siya kasamang passing light. And then turning signals, left and right turn, switch off, and then horn. Maganda ho yung horn niya, malapad, mahaba. Hindi dadaplis yung ating daliri. And then dito po meron po siyang switch ng DRL, headlight, and then switch off para in case na umaga, pwede tayo magpatay ng ilaw. And then kanyang electric starter push button. Okay naman po yung response ng kanyang unit swing na rear suspension. Sumasabay naman siya, sumusunod siya sa ating hindayon. Kaya kahit malubak tayo ng matindi ho ito, hindi tayo basta-basta
Tatagtag. Okay, sa kanyang rear brake, testingin natin yung kanyang drum brake. Okay, mapansin nyo dito, meron siyang isa pang switch dito. Ayan yung park brake lock po niya. In case na mapadaan po tayo sa downhill, uphill, din napatraffic tayo, i-switch lang po natin. And then sa kanya naman pong disc brake sa front. Medyo naluluwagan po ko o madulas yung ating sahig. So, pwede naman itong i-adjust. Pero okay din naman po ang kapit. Ayan. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Nandito po si manager. Sir, good morning po. Para tulungan po tayo sa presyo ng Super 8 ng Kymco 150cc. At balita ko sir, affordable ang scooter na to. Super affordable nito, tsaka ayun nga, very friendly yung price niya for the price of 83,900. Naka fuel injected ka na 150cc. Pwede din ipasok sa financing ni Mitsubishi. Ang down payment mo is 8,400. For the 36 months is 4,167. 24 months is 5,262. 12 months, 8,680. Ayan. Ayun po yung kanyang monthly installment pag ipinasok po natin sa financing. Magandahan po nito, once na nag-avail po kayo ng unit na to, meron na po siyang kasamang top box. We are located at Barangay San Antonio 2, San Pablo City, Laguna, X-Gen Plaza, near Sanera. Ayan, along the highway lang po kami. Ayun nga pala guys, I'm inviting every one of us for this coming month of March. They will be having a test ride event sa location po natin ng Archway Air. Magkakaroon po tayo ng test ride for all the units ni Pinelli, Kymco, Skygo, at FKM. Please follow our page, Archway San Pablo, Pinelli San Pablo, Kymco Lifestyle Corner San Pablo, para malaman nyo po yung update namin kung kailan po, kung anong date gaganapin yung test ride event namin this coming month of March. Ayan. Salamat po! Okay sir, magandang umaga ulit. Thank you. Okay.